Sa isip ni Xiang Fei, gusto tayong talunin ni Yeming gamit ang mga hayop na ito. Masyado kang inosente. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng isang hamak na sekta sa kabundukan at ng isang Holy Land. 1 Jian Fu, 10,000 Sword Talisman. Sa sandaling iyon, libu-libong espada ang bumagsak mula sa langit. 1 Jian Fu. Iyan ang natatanging killing talisman na tanging mga elder lamang ng Sword Lake ang makakalikha. At saka, hindi madali ang paglikha nito. Ang tatlong ito, tiyak na hindi sila ordinaryong mga disipulo sa Sword Lake. Ang mga espada ay tumutok sa kawan ng mga demon beast. Ha ha ha, mga hayop, mamatay kayong lahat para sa akin. Mamatay kayong lahat. Ang mga demon beast ay nahiwa-hiwa sa maliliit na piraso sa lupa. Sa isip ni Yeming, noon, napakaraming yuan chi ang nagamit ko. Kumain ako ng 30 yuan recovery pills, gumamit ng 20 martial monarch coins para may tayo ang formation, at humiram pa ng tulong mula sa flawless aura. Inabot ako ng 3 sandali para mapuksa ang mga demon beast na iyon. Samantalang sila, isang sword talisman lang, isang hingahan lang, nagawa na nila. Mabuti na lang at nag-iwan ako ng isang alas. Kung ginamit nila ang 1 Jian Fu sa amin, hindi ko maisip ang kahihinatnan. Bata, nang ahas kang pahirapan ako ng ganito. Ginamit ko pa ang pinakahuling mahalagang sword talisman. Itong utang na ito, naisip mo na ba kung paano mo babayaran? Mukhang may hindi kayo naintindihan. Sa sitwasyon ngayon, kayo ang biktima. Hamak na naghahanap ng kamatayan. Sword Shadow Step. Instant Step. Ginamit ni Sulan ang Instant Step at tumalon, sinalo ang espada ni Dingbo. Ang dalawang natira ay sumugod kay Yeming. Shadow Serpent Slash. Ginamit ni Yeming ang Instant Step para umiwas. Sa isip ni Yeming, lakas. Ang bagay na ito ay parang yuan chi din. Basta't malakas ang kontrol sa katawan, maaari itong pagsamasamahin. Kung itutuon ko ang lahat ng lakas ng aking buong katawan sa kanang braso, makakapagpakawala ako ng 80,000 jin na lakas. Slash. Natigilan ng dalawa ng hamampes ang espada ni Yeming. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan, nagkabitak-bitak ang lupa. Tumilapon sina Xiang Fei at Tu Sheng, bumagsak sa lupa. Paano nangyari ito? Isang hamak na disipulo ng maliit na sekta sa kabundukan, paanong nagkaroon ng ganito kalakas na puwersa? At saka, ang taong ito, noong huli kaming magkita ay 9th grade martial artist pa lang siya. Ngayon, nasa 3rd grade na siya. Ang bilis ng pag-angat na ito, nakakatakot. Iyan lang ba ang huling salita ninyo? Ako ay isang marangal na disipulo ng Holy Land. Sa hinaharap, ako ay magiging Holy Son. Hinding-hindi ako maaaring matalo. Ang aming kayabangan, ay hindi kami papayag na matalo. Patayin siya. Malinaw na ang pagkapanalo at pagkatalo. Ni hindi man lang tumakas o humingi ng tawad. Patay ka na. Kahit mapanatili mo pa ang iyong kayabangan, ano naman ngayon? Hayaan ninyong ihatid ko kayo sa inyong huling hantungan. Ang dalawang iyon ay pinutol ni Yeming sa dalawa. Yuan Bai Ring, Storage Ring. Pagkatapos ay dahan-daang bumagsak sa lupa. Xiang Fei, Tu Sheng. Kasasabi pa lang niya noon, tinusok na siya ng espada ni Sulan. Ikaw, sa isang labang buhay at kamatayan, nangangahas ka pang magambala. Hindi ko alam kung dapat kong sabihing mayabang ka o hanggal. Nagyelo siya at naging isang blok ng yelo, dahan-daang bumagsak. Nang tumama sa lupa, nadurog siya sa maliliit na piraso. Mingge, ito ang storage martial tool ni Dingbo. Nakuha mo na ba ang sa dalawa pang natira? Kailangan pa bang itanong iyan? Pagdating sa pagnakaw, pagkolekta ng mga gamit, bihasa ako dyan. Tingnan natin kung anong mga kayamanan ang nasa mga disipulo ng Holy Land. Gaya ng inaasahan, ang kalidad ng lahat ng martial tools ay hindi mababa. Sa paunang tansya, nagkakahalaga ito ng mga 50,000 martial monarch coins. Maituturing na kaunting yaman, ngunit hanggang dito lang.
Susunod, kailangan lang nating mabuhay dito ng isang buwan para makapasa sa pagsubok. Lumipas ang panahon. Makalipas ang isang buwan. Nawala ang eksena. Maligayang pagbati sa inyong dalawa. Matagumpay ninyong nalampasan ang pagsubok ng Heavenly Cave. Narito na ang tunay na kaloob-looban ng Crimson Sun Heavenly Cave. Ang laki ng pagkakaiba kumpara sa madilim na lugar kanina. Hindi nga may kakaila na ito ay isang Heavenly Cave, tunay ngang ibang mundo. Ito ang Crimson Sun Token. Gamit ang token na ito, bago kayo umangat sa Martial Master Realm, nasaan man kayo, basta't mag-set up kayo ng simpleng transmission array, maaari kayong pumasok sa Heavenly Cave anumang oras. Idikit ninyo ang token sa inyong noo at linisin ito gamit ang Yuan Qi para maramdaman ang buong sitwasyon ng Heavenly Cave. Maging ang mga disenyo na angkop para sa cultivation o ang mga yaman dito, lahat ay naririto. Talagang para sa paggamit ng buong sekta. Hindi nga may kakaila na ito ay Heavenly Cave. Tanging isang martial god lamang ang makakalikha nito. Sa hinaharap, kung nasa ibang lugar tayo at gusto nating magkita, kailangan lang nating gumawa ng transmission token para magkita tayo rito. Madaling sabihin, ang pag-setup ng isang simpleng transmission array ay nangangailangan ng 150 martial monarch coins. Pagpasok at paglabas, 300 na iyon. Sinong ordinaryong tao ang makakayanan iyon? Mas makakamura pang sumakay sa isang flying vehicle. Kung maaari tayong pumasok dito anumang oras, hindi pa huli ang mag-cultivate sa ibang araw. Tama ka, may mga disipulo ng Sword Lake na nakapasok sa Heavenly Cave. Kailangan nating iulat ito agad kay Master. Agad na umalis sina Yeming at Sulan. Pagkatapos ay nagpunta sila kay Zhong Shento, Sect Master Martial Uncle. Ito po ang mga nangyari sa loob ng Heavenly Cave. Maliban sa tungkol sa flawless sacred body ni Lan Nhi, lahat ay sinabi na. Susunod, tingnan natin kung ano ang magiging desisyon ni Martial Uncle. Ako nga ang nagpabeya. Masyadong malayo ang iniisip ko. Pansamantala kong nakalimutan, ang Crimson Sun Sect, 100 taon na ang nakalilipas, ay nawalan ng isang Crimson Sun token. Lagi kong pinaghihinalaan na nasa kamay ito ni Sun Guang. Tama nga, gamit ang token na iyon, makakapagpadala siya ng tao papasok sa Heavenly Cave. Gayunpaman, ang mga taong papasok ay kailangang sumailalim sa pagsusuri ng kwalipikasyon mula sa simula, hindi tulad ng token mo na ito na mayroon pang pribilehiyo na kontrolin ang Heavenly Cave. Ang bagay na ito ay tiyak na may kinalaman kay Sun Baho. Siya ay disipulo ng Sword Lake Holy Land. Ang 3 disipulo ng Sword Lake ay siya ang nagpasok. Kahit ano paman, ang bagay na ito ay hinding-hindi ninyo dapat ipagsabi kan-inuman. Kahit sino pa ang magtanong, sabihin ninyong hindi ninyo nakita ang 3 sinasiyang Fae. Sila ay mga henyo at kayamanan ng Holy Land. Ngayong napatay sila, ang dignidad ng Holy Land ay hindi madaling galitin. Ang bigat ng sitwasyon ay hindi ninyo kayang akuin. Tama ka, kumpara sa Holy Land, kahit pa ako ay isang guard ng Marquis Manor at si Master ay isang Martial Monarch, wala pa rin kaming silbi. Ngunit, hahayaan na lang ba nating yumuko at magtago? Mali, hindi lamang kayo dapat umiwas sa unos na ito, kundi kailangan nyo ring pumunta sa ibang lugar para umiwas. Gamit lamang ang Crimson Sun Sect, hindi natin kayang harapin ang galit ng Sword Lake Holy Land. Sulan, nakuha ko na ang listahan ng mga tao mula sa Zuan Tian Holy Land mula kay Senior Brother Gao Fengxian. Pumunta ka sa Zuan Tian Holy Land para magtago. At saka, pag-aralan mo ang listahang ito, napakahalaga nito, hindi ko ito madaling nakuha. Kailangan mo itong pahalagahan. Yeming, maghanda ka na rin. Sa loob ng ilang araw, pumunta ka na sa East Chi Academy para magulat. Gamit ang inyong potensyal, ang Crimson Sun Sect ay maaari lamang ituring na isang tuntungan, hindi kayo maaaring manatili rito magpakailanman. Sa hinaharap, kailangan ninyong lumipad ng mataas. Pupunta sa Zuan Tian Holy Land. Maghihiwalay kami ni Mingge.
Ayoko. Ilang taon lang naman iyon. At saka, mayroon tayong Heavenly Cave. Pwede tayong magkita kada buwan doon. Kung gayon, may pagkakaiba ba kung magkahiwalay tayo o hindi? Kung pumapayag si Sulan, kung gayon, ito na ang gagawin natin. Magpapadala ako ng liham kay senior brother para mauna siyang makipag-usap sa Zuan Tian Holy Land. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, bukas, magpapadala ang Zuan Tian Holy Land ng taga-sundo para kay Sulan. Lumipat ang eksena sa inner courtyard ng Elder Sun Buang. Anong sabi mo? Sina Sulan at Yeming lang ang lumabas. Nasaan sina Siyang Fei? Natatakot akong, masama na ang lagay nila. Patay na. Ang tatlong iyon ay mga mid-grade treasure bodies. Kapag may nangyari, sino sa atin ang makakaharap nito? Anong gagawin natin? Ako ang nagpatawag sa kanila. Kung talagang may nangyari, malaki ang pananagutan ko. Paanong mamamatay sila? Hindi kaya. Mas mataas pa ang potensyal ni Yeming at Sulan kaysa sa kanila. Huwag na nating hulaan pa. Ano man ang sabihin, nangyari na ang nangyari. Kaysa alamin pa ang dahilan, mas mabuting isipin kung paano tayo makakaiwas sa pagkakasangkot dito. Baho, may paraan ka ba para pagtakpan ito sa Sword Lake? Ama, 3 henyo ang namatay. Hindi 3 aso o pusa. Alam mo ba, kung silang 3 ay hindi lang namatay at nagpatuloy sa pag-cultivate, may posibilidad pa silang umangat sa sacred body. Ang halaga ng isang sacred body, kahit sa Holy Land, ay hindi masukat. Malakas niyang hinampes ang mesa. Kung gayon din lamang, ituloy na natin ito hanggang sa huli. Direktang sabihin natin ang bagay na ito sa Holy Land. Siyempre, ang salarin ay iba. Tingnan na lang natin kung kanino natin isisisi. Tama ka. Kung gayon, sabihin na lang nating si Zhang Shento ang pumatay kina Siyang Fei. Sa ganoong paraan, tiyak na papatayin ng Sword Lake si Zhang Shento. At ikaw, Ama, uupo ka na lang at maghihintay na maging sect master. 1 bato, 2 ibon. Tunay ngang isang magandang plano. Ang mga taga-Holy Land ay hindi mga hanggal. Hindi sila basta maniniwala sa anumang sabihin natin. Ang bagay na ito ay kailangang gawin ng maingat. Hindi lamang kailangang isangkat si Zhang Shento, kundi kailangan ding patayin ang batang si Yeming. Ang aming Huang family ay may isang lihim na disguise technique, kakaunti ang depekto. Maaari kong isuot ang damit ni Zhang Shento, magpanggap na siya. Tiyo, gamitin mo naman ang shadow recording stone para i-record ito. Sa ganoong paraan, may malinaw na ebidensya, hindi pa ba sapat iyon? Baho, Yuan Kui, susunod, may ibibigay akong misyon sa inyong dalawa. Pagkatapos, sa kainan ng Crimson Sunset, tinaas ni Yeming ang kanyang kopeta, mga kapatid. Dahil sa ilang hindi may iwasang dahilan, kami ni Lan NHI ay malapit nang umalis sa Crimson Sunset. Ang kainang ito ay ang aming palem, ako ang taya. Sa hinaharap, sa lawak ng mundo, magkikita pa tayo kung may pagkakataon. Kung pinili mong umalis, Junior Brother, tiyak na dahil sa hindi may iwasang dahilan. Sinusuportahan ni Senior Brother ang iyong desisyon. Mahaba pa ang araw, tiyak na magkikita pa tayo ulit. Patago kayong nagtitipon dito para kumain, hindi man lang ako tinawag. Sa tingin ko, binabalewala ninyo ako, ang hari ng libreng pagkain, si Jaurit Ian. Alam na naming ikaw ang hari ng libreng pagkain, kaya kahit hindi ka tawagin, tiyak na darating ka rin. Tingnan mo, pati chopsticks inihanda na namin para sa iyo. Ikaw na makapalang mukha, dumating ka nga talaga. At tama nga ang hula ni Brother Yeming. Kinuha agad ni Jaurit Ian ang chopsticks. Halina. Mga kapatid, huwag kayong mahiya sa akin. Sa sandaling iyon, biglang isang espada ang lumipad patungo sa kanila. Nahawakan ito ni Yeming gamit ang kanyang kamay. Sino? Yeming. Ang lakas ng loob mo. Nang ahas kang patayin sina Siyang Fei. Alam mo bang silang 3 ay mga henyo ng aking Sword Lake Holy Land?
Sun Baho. Nabugbog ba kita ng husto kaya nasira na ang utak mo? Nitong mga araw na ito, nasa Heavenly Cave ako nagko-cultivate. Hindi ko nga nakita ang mga taong sinasabi mo, paano ko sila mapapatay? Si Xiang Fei at ang iba pa ay namatay sa loob ng Crimson Sun Heavenly Cave. Sasabihin mo pang hindi ikaw. Brother Baho, ang batang ito ay nasa 3rd grade martial artist pa lang. Paanong mapapatay niya sina Xiang Fei na nasa 1st grade martial artist? At saka, sina Xiang Fei ay mga mid-grade treasure bodies. Tiyak na may malakas na tumulong kay Yeming mula sa likuran. Ano? Pinatay ni Yeming ang mga disipulo ng Sword Lake. Baliw ka ba? Disipulo iyon ng Holy Land. Kahit si Yeming, hindi niya sila kayang talunin. Sinabi nilang may tumulong. Ang bait ng Sect Master kay Yeming. Hindi kaya. Si Sect Master. Maganda ang epekto, hindi inaasahan. Ang balita siguro ay mabilis ng kakalat. Bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Hindi ko nakita sina Xiang Fei. Ito ang Crimson Sun Sect, hindi ang Sword Lake. Mas mabuting maghinay-hinay ka. HMPH. Ikaw na mamamatay tao. Ginalit mo ang Sword Lake. Patay ka na. Maghanda ka ng harapin ang galit ng Sword Lake. Sa isip ni Jaurit iyan, hindi maganda ang sitwasyon. Sina Huang Yuan Kui at Sun Baho ay parehong galing sa Holy Land, mayayabang. Pero ngayon, parang mga tanga silang nakikipagtalo kay Junior Brother. May mali. Ang kanilang target ay si Sect Master. Pupuntahan ko si Sect Master Martial Uncle. Kumain muna kayo. Hindi nyo na ako kailangang hintayin. Hoy, Yeming. Nagmamadaling tumakbo si Yeming papunta sa tirahan ni Zhong Shento. Kumatok siya sa pinto. Pasok. Sect Master Martial Uncle. Si Sun Baho, kanina, biglang nagdala ng isang tao at hinarap ako. Tinanong niya ako kung bakit ko pinatay si Xiang Fei. Ang tono nila ay kakaiba, sinasabing may nag-utos sa akin mula sa likuran. Naisip ko, ang target nila ay kayo, Sect Master Martial Uncle. Gaya ng inaasahan ko, nangyari ang ganito kalaking bagay, talagang gustong iwasan ni Sun Buang ang lahat ng kaugnayan. At ang pinakamagandang paraan nila ay isisi ito sa akin. Ang pakikipagtalo nila sa iyo, malamang ay para ikalat ang tsismis. Pagkatapos, basta makahanap sila ng isang disipulong doble kara, kahit hindi ko pa aminin, mapipilitan akong managot. Naisip mo ito. Napakagaling. Hindi na sayang ang pag-aaruga sa iyo ng sekta. Martial Uncle, hindi kaya may paraan na kayo para malutas ito? Hindi malulutas. Kahit anong sabihin natin, basta't may ebidensya na maaaring ituro sa akin, pipiliin ng mga taga Sword Lake na paniwalaan ang salita ni Sun Baho. Sa huli, si Sun Baho, para sa kanila, ay isa sa kanila. Ako, pinamahalaan ko ang Crimson Sun Sect ng 20 taon, naglingkod ng buong puso. Dahil dito, naantala ang aking cultivation. Kung gusto ni Sun Buang na maging Sect Master, kung gayon, ibibigay ko na lang sa kanya. Gusto ninyong iwan ang posisyon ng Sect Master. Anong nakakagulat doon? Tayong mga martial artists, sa huli, iisa lang ang hinahangad ang martial daw. Ang katanyagan at kayamanan ay pangalawa lamang. Matagal na akong naantala, ang pagbabalik sa aking tunay na hangarin ay isang magandang bagay. Tahimik si Yeming, Martial Uncle, ang inyong kaluwagan ng loob, lubos na hinahangaan ni Yeming. Sa hinaharap, tiyak na malalampasan ni Martial Uncle ang mga limitasyon at makakamit ang mas mataas na tagumpay. Haha, kung gayon, tatanggapin ko ang iyong magandang hangarin. Bukas, pagkatapos ihatid si Solan, ibibigay ko na ang posisyon ng Sect Master. Ihahatid kita sa East Chi Academy. Kinabukasan, sa Crimson Sun Sect, gintong ulap. Napakalaki. Nabuhay ako ng ganito katagal, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kababalaghan. Hindi ko alam kung ano ito. Sa pagtingin pa lang dito, hindi ko mapigil ang makaramdam ng paggalang. Ang puwersang nagmumula sa ulap na ito, mula sa Dragon Pool hanggang sa 10,000 milya.
Ang magkaroon ng ganitong kakayahan, natatakot akong tanging Holy Land lamang ang may kaya. Mula sa gininto ang ulap, isang barko ang dahan-daang lumitaw. Isang gintong daan ang nabuo pababa. Ako ang sugo mula sa Zuan Tian Holy Land. Nasaan si Solan ng Crimson Sun Sect? Lan Moy, Lan. Umalis ka na. Kung may pagkakataon, bawat katapusan ng buwan, magkita tayo sa Crimson Sun Heavenly Cave. Hinaplos ni Yeming ang kanyang ulo. Pagkatapos ay dahan-daang binitawan. Ako si Sulan. Mga hibla ng gintong liwanag ang pumulupot sa kanyang katawan, pagkatapos ay hinayla siya paakyat. Nakuha na ang tao. Aalis na. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang barko ay nawala sa isang iglap. Nakatingala pa rin si Yeming, sinusundan ito ng tingin. Kapatid, kung may paghihiwalay, mayroon ding muling pagkikita. Huwag kang malungkot, tumingin ka sa mas malawak na pananaw. Alam ko, sa huli, hindi ko maaaring hadlangan ang kanyang kinabukasan. Susunod, pupunta ako sa Crimson Sun Hall, titingnan ko kung ano na ang nangyayari kay Sect Master Martial Uncle doon. Makalipas ang ilang sandali, sa Crimson Sun Hall. Shen-tu, bakit mo gustong bumaba sa pwesto? Pagkatapos mong bumaba, ano ang iyong mga plano? Tama ka, napakaraming taon kang nagsikap, hindi naging madali para mapaunlad ang Crimson Sun Sect. Ngayon, ang Crimson Sun Sect ay may magandang kinabukasan. Bakit mo gustong bumaba? Ano ba talaga ang nangyari? Mga kagalang-galang, huwag kayong masyadong mag-isip. Ang posisyon ng Sect Master ay matagal nang pumipigil sa akin, mahirap mag-focus sa martial daw. Pagkatapos kong bumaba, maglalakbay ako sa mundo, susubukang abutin ang Martial Monarch Realm. Tungkol naman sa kung sino ang papalit sa posisyon ng Sect Master, tiyak na matagal nang may napagpasyahan si Elder Sun. Sa isip ni Sun Guang, ano ba talaga ang ginagawa ng taong ito? Talaga bang gusto niyang bumaba? O gusto niyang tumakas? Kung ang huli, kung gayon, medyo huli na. Hay, si Shen-tu ay nagsakripisyo ng malaki para sa Crimson Sun Sect. Natural lamang na igagalang ko ang kanyang desisyon. Tungkol naman sa posisyon ng Sect Master, ito ay mapupunta kay, sa sandaling iyon, biglang kumulog at kumidlat pababa. Nasaan si Zhong Shen-tu? Lahat ng tao sa Crimson Sun Sect ay nagulat at napatingala. Isang anino ang dahan-daang lumitaw sa gitna ng mga kidlat. Ang disipulo ng Sword Lake, si Sun Bahu, ay nagbibigay galang kay Elder Lei. Tanong ni Yeming kay Beiming, Beiming. Ang taga Sword Lake, hindi maganda ang pakay. May paraan ba para makatakas? Sagot ni Beiming, ang pag-activate ng Escape Talisman ay nangangailangan ng 2 iglap. Sapat na iyon para patayin ng isang Martial Monarch si Master ng 10 beses. Wala tayong paraan para makatakas. Crimson Sun Sect, narito si Zhong Shen-tu. Pagdating ng Elder ng Holy Land, ano po ang maipaglilingkod? Napakabilis naman dumating ng mga taga Sword Lake. HMPH. Ang lakas din ng loob mo. Nang ahas kang saktan ang henyo ng aking Holy Land. Naramdaman ng mga elder, disipulo, parang nabasag ang aking tenga. Wala kaming kasalanan. Patawarin po kami ng elder ng Holy Land. Dati, laging may martial monarch na nagpoprotekta. Hindi ko inaasahan, kapag direktang hinarap, ganito pala kalakas ang puwersa ng isang martial monarch. Sa kanyang boses, may nakapaloob na martial daw will. Kung mas lakasan pa niya ng kaunti, kahit gaano pa kalakas ang katawan ni Master, mamamatay pa rin siya sa pagkayanig. Sabi ni Beiming, mabuti na lang at si Zhong Shen-tu ang kalaban niya. Master, hinding-hindi ka dapat makakuha ng kanyang atensyon. Elder ng Holy Land, maging malinaw po kayo. Hindi ko pinaslang ang sinuman mula sa Holy Land. Nangangahas ka pang magdahilan. Noon, ang mga sinabi mo sa akin ay na-record ko na gamit ang Shadow Recording Stone. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Zhong Shen-tu, ngayon, mamamatay ka na. Ipinakita ni Sun Guang ang imahe mula sa Shadow Recording Stone. Imahe Sun Guang, Sect Master. Bakit mo gustong ipahamak sina Siang Fei?
Pumasok lang naman sila sa Heavenly Cave para mag-training. Ang ating Crimson Sun sect ay walang nawala. Imahe Zhongshento, haha. Yung mga batang iyon, walang pahintulot mula sa akin, basta na lang pumunta sa aking Crimson Sun sect para maghanap ng magandang lugar. Paano ko sila mapapalagpas? Gumamit lang ako ng kaunting paraan para mas madali silang mapatay ni Yeming. Nainis si Yeming, hindi lang si Zhongshento ang kinalaban, pati ako dinamay pa. Imahe Sun Guang, Sect Master. Sina Xiang Fei ay mga henyo ng Holy Land. Pinatay mo sila. Hindi tayo patatawarin ng Holy Land. Imahe Zhongshento, HMM. Ikaw ang naghanap sa kanila. Ikaw ang nagpasok sa kanila sa Heavenly Cave. Ang Holy Land ay ikaw lang ang hahanapin. Paanong sa akin nila isisisi? Imahe Sun Guang, Sect Master. Pinatay mo ang henyo ng Holy Land, tapos gusto mo pang isisi lahat sa akin. Ngayon, malinaw na ang ebidensya. Ano pa ang gusto mong sabihin? Sun Guang, magaling ka, magaling. Nang ahas kang gumamit ng ganitong paraan. Sect Master, huwag ka nang magdahilan pa. Humingi ka na ng tawad sa Elder ng Holy Land. Baka sakaling may pagkakataon ka pang mabuhay. Gusto ko lang naman ang makabubuti sa iyo. Elder ng Holy Land, ang nasa recording na iyon ay hinding-hindi ako. Gamit ang inyong paningin, tiyak na makikita ninyo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaamin. Sige, tamad na akong makipagsalita sa iyo. Magbayad ka ng iyong buhay. Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw sa harap ni Zhongshento. Ito ang Grand Elder. Sinalo niya ang kidlat mula sa Holy Land Elder. Shento, isama mo si Yeming at umalis. Grand Elder, mabilis na hinawakan ni Zhongshento ang kamay ni Yeming at hinayla palayo. Sumugod ang Grand Elder, handang isakripisyo ang sarili. Gusto ninyong saktan sila. Dumaan muna kayo sa bangkay ko. Naghahanap ng kamatayan. Isang malakas na suntok ng kidlat ang tumagos sa katawan ng Grand Elder. Bumagsak siya sa lupa. Boom! Hindi matukoy kung humihinga pa. Gumamit sila ng escape talisman at tumakas na libu-libong milya ang layo. Mahirap nang habulin pa. Sa isip ni Elder Lei, ginamit ng matandang iyon ang isang secret technique. Sinunog ang kanyang buhay para lamang makakuha ng 2 iglap. Kahit pa isang peak martial ancestor, sa harap ng isang martial monarch, wala pa ring silbi. Patay na. Nawala ang Grand Elder. Ano na ang mangyayari sa Crimson Sun Sect? Nagalit si Elder Lei at nagpakawala pa ng mga kidlat. Ingay. Ang lupa sa ibaba ay nagkabitak-bitak. Elder ng Holy Land, pakalmayan po ninyo ang inyong galit. Elder Lei, magdahan-dahan po kayo sa pagpaparusa. Kung magpapatuloy pa kayo, mawawasak na ang Crimson Sun Sect. Suminghal lamang siya ng isang beses, pagkatapos ay tumalikod at umalis. HMPH. Hindi ito ang resultang gusto ko. Lumipat ang eksena libu-libong milya ang layo. Lumabas sina Yeming at Zhongshento mula sa transmission gate. Ang Grand Elder, namatay dahil sa akin, kasalanan ko ito. Hay, kung si Sect Master Martial Uncle ay nagpasya agad na harapin si Sun Guang, hindi sana haantong sa pagkamatay ng Grand Elder. Masyadong nag-alinlangan, kulang sa pagpapasya. Yeming, ihahatid muna kita sa East Chi Academy, pagkatapos ay pupuntahan ko ang iyong master. Kaya ko na pong mag-isa. Martial Uncle, mas mabuting pumunta na kayo agad sa Yin-Yang Sect. Ang pagtugis ng Sword Lake ay malamang hindi lang ganito. Ang kanilang target ay kayo. Kailangan nyo ring mag-ingat. Lumipat ang eksena sa Chi City. Ang Chi City ay matatagpuan sa silangang bahagi ng East Chi Country. Bagamat hindi ito ang kabisera, ito ang pinakamalaking lungsod sa East Chi. Sa Chi City, ang permanenteng populasyon ay hindi bababa sa 100,000. Mayroong martial monarch na nagbabantay sa gate tower, at mga martial masters na nagpapatrolya sa mga pader ng lungsod. Sa paligid nito, mayroon pang 1,000,000 tao na nakatira sa mga maliliit na bayan. Napakalaki ng sakop nito. Kahit sa Azure Dragon Empire,
Sapat na ito para mapabilang sa mga malalaking lungsod na nasa top 20. Lahat ng kasaganaang ito ay dahil sa pagkakaroon ng isang nangungunang akademya na may 10,000 taong kasaysayan, ang East Chi Academy. Napakasagana. Ang Yan City, na pinakamasagana sa Yan Prefecture, ay parang isang malayong maliit na bayan lamang kumpara rito. Sa loob ng lungsod na ito, mayroong 36 na malalaking tarangkahan. Sa bawat tarangkahan, may hindi mabilang na malalakas na mga pagbabawal at may martial monarch na nagbabantay. Ang buong Chi City ay magkakaugnay, bumubuo ng isang napakalaking defensive array. Sa ganitong setup, kahit isang martial god pa ang dumating, hindi ito agad masisira. Iyon ba ang pangunahing tarangkahan ng East Chi Academy? Sa harap ng tarangkahan ng akademya, nagbukas pa ng sag-alan. Pati bahay aliwan. Masyadong bukas naman dito. Senior, ang inyong lingkod po ay isang guard mula sa East Chi Marquee Manor, narito para mag-ulat para sa pagpasok. Maaari ko po bang malaman kung saan pupunta? Ano? Halos 2 linggo nang nagsimula ang klase, ngayon ka lang dumating para mag-ulat. Hindi ka ba nabugbog ng iba kaya ka natangga? Umuwi ka na. Sa susunod na taon ka na. Bumalik. Hindi ba't nahuli lang ng kaunti sa mga aralin? Babawiin ko na lang pagbalik. Sabihin nyo na sa akin kung saan ang lugar ng pagpaparehistro. Sige, sige, sige. Dahil mukhang tanga ka at walang alam, bibigyan kita ng paalala. Sa kasalukuyan, ang mga first-year students ay sumasailalim sa training at assessment. Pagkatapos nito, hahatiin na sila sa mga klase. Dahil nahuli ka ng ganito, napakalayo mo nang nahuhuli. Umaasa akong may instructor na gustong tumanggap sa iyo. Sa loob ng assessment grounds. Azure Dragon Steps. HMM. Hindi masama. Ang pagpapakita ni Zhang Heng para sa mga bagong mag-aaral ay sapat na. Itong si Zhang Heng, kahit sa mga second-year students, maituturing na siyang nasa mid-level. Instructor Liu Fei, kumusta po ang aking ipinakita? Ayos naman. Salamat sa iyong tulong. Maaari ka nang bumalik. Kanina ay ang demonstrasyon ni Zhang Heng ng Azure Dragon Steps. 2 linggo na kayong nagsasanay nito, marahil ay bihasa na kayo. Ngayon, magsisimula na ang pagsusuri. Pasensya na, sandali lang. Sino iyon? Ako si Yeming. Isa akong bagong mag-aaral, ngayon lang dumating sa akademya para mag-ulat. Sa pagsusuri, isama nyo na rin ako. 2 linggo nang nagsimula ang klase, ngayon lang dumating para mag-ulat. Ang taong ito, masyadong walang respeto sa akademya. Hehe, ang paksa ng pagsusuring ito ay ang pagmaster ng Azure Dragon Steps. Ang taong ito ay hindi pa man lang natututunan ng Azure Dragon Steps, pumunta rito para maging pampuno. Mamaya, paglalaruan natin siya. Nahuli ng ganito sa pag-uulat, medyo mahirap ito. Instructor Hu, Instructor Sun, sa inyong 2 klase, natatandaan kong may bakante pa, hindi ba? Sakto, kara-rating lang ng bagong mag-aaral na ito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Walang bakante, matagal nang napunan. Ganoon din sa aming klase. Puno na. Itong mamantikang tinapay na kulang sa aralin, figurative for someone lagang behind. Tanga lang ang gugustuhing tanggapin siya ng instructor. Hindi ba't mapapababa lang ang ranggo ng klase? Bamantong hininga si Liu Fei. Yeming, tama ba? Ako si Liu Fei. Bagamat puno na rin ang aming klase. Ngunit sa assessment na ito, may ilang mag-aaral na nasa huli ang aalisin. Ilalagay kita sa listahan ng aking klase para sumali sa assessment. Ito ang Azure Dragon Steps. Ang unang paksa sa assessment na ito ay ang kontrol sa Azure Dragon Steps. Ang iyong pwesto sa pagsusuri, ilalagay kita sa pinakahuli. Gamitin mo ang oras para maging pamilyar sa step technique na ito. Oh, Divine Deduction Art. Mukhang wala ng pag-asa ang batang ito. Tingnan na lang natin kung may pagkakataon pa siya sa susunod na taon. Sige, susunod, magsisimula na ang pagsusuri. Mga mag-aaral, 2 tao bawat grupo.
Instructor Liu Fei, sandali po. TSK, TSK. Pumasok pa sa klase natin. Mas lumiit ng kaunti ang pressure. Isang dagdag na pampuno, mas maliit ng isang bahagi ang tsansang maalis. Kawawa naman ang taong ito. Kara-rating pa lang sa akademya, kailangan ng maghanda para umalis. Hoy, mag-aaral Yeming. Ano na naman ang kailangan mo? Ang Azure Dragon Steps, natapos ko ng tingnan. Isinasauli ko na sa iyo. Ano? Sandali pa lang ang lumipas, natapos na niyang tingnan ang Azure Dragon Steps. Kahit natapos pa niyang tingnan, ano naman? Ito'y isang praktikal na assessment ng step technique. Hindi pa man lang siya nakakapag-practice. Hindi ba't pampuno pa rin siya? Ha, Liu Fei. Tingnan mo ang itsura ng bagong mag-aaral mong ito. Mukhang hindi gaanong magagamit, ano? Hindi nakapagtatakang nahuli siya. Ang Azure Dragon Steps ay isang third-grade step technique. Kahit pa isang mahusay na martial artist na may spirit body physique, para maunawaan ito sa simula ay kailangan ng 3 araw. Sa ganoon kaikling panahon, ano naman ang makikita niya? Kailangan mong malaman kung ano ang sinasabi mo. Ang assessment na ito ay para alisin ang mga mag-aaral. Ang ganoon kaikling panahon ay sapat lamang para tingnan ang talaan ng nilalaman. Paanong matatapos niyang tingnan? Walang problema. Direktang magsimula na tayo. Unang pagsusuri, magsimula. Sa kamay ng mga mag-aaral ngayon ay may nakapahid na puting spirit powder. Ang mga tao sa paligid ko, nasaan na? Mamaya, automatikong pumili ng isang kalaban. 2 tao bawat grupo. Tumayo ng maayos. Ang unang yugto ng assessment ay gumagamit ng paraang dalawahan. Ang magkabilang panig ay kailangang gamitin ang Azure Dragon Steps para iwasan ang atake ng kalaban. Ang unang matamaan ng Spirit Powder ay talo. Bukod dito, sa assessment na ito, hindi maaaring gumamit ng ibang step technique maliban sa Azure Dragon Steps. Susunod, magsimula na sa pagpili ng kalaban. Pinipili ko si Yeming. Tabi, mas malapit ako kay Yeming. Siyempre, ako dapat. Lahat kayo ay malalakas. Hindi naman mauubusan ng pagkakataon. Ako ang pinakamahina. Hayaan niyo akong maging kalaban ni Yeming. Mga kagalang-galang, pagbigyan niyo naman ako ng kaunting mukha. HRK. Ikaw na. Lahat kayo, itinuturing akong madaling target. Ano? Unang grupo ng laban, magsimula. TSK. TSK. Nitong 2 linggong pagpasok, araw-araw akong nagpraktis ng Azure Dragon Steps ng hanggang 10 oras. Ganap ko nang na-master ang unang 3 sets. Pinili mo akong kalaban. Maswerte ka. Huwag kang mag-isip ng marami. Basta lang akong pumili. Tungkol naman sa kung gaano kakatagal nagpraktis, wala akong pakialam. Ang galing mong magsalita. Agad siyang sumugod. Ginamit ang Azure Dragon Steps. Ginamit din ni Yeming ang Azure Dragon Steps. Tumalon pa atras. TSK. TSK. Nagawa mong iwasan ang isang atake ko. Hindi ko maitatangging minaliit kita. Susunod, magiging seryoso na ako. Laban ng unang grupo, tapos na. Panalo, Yeming. Nakatanga ang kalaban, hindi maintindihan ang nangyari. Anong nangyari? Kanina, nakita mo ba ng malinaw? Hindi ko talaga nakita ng malinaw ang kilos ni Yeming. Ang kanyang anyo, hindi ko talaga makita ng malinaw. Isang iglap lang, nanalo na siya. Talaga bang, unang beses niyang gamitin ang Azure Dragon Steps? Hindi kaya, dati na siyang nagpraktis nito. Imposible. Kailan niya ba tayo tinamaan? Ni hindi ko man lang naramdaman. Noon mismong sumugod ka para atakihin siya. Agad niyang ginamit ang Azure Dragon Steps para tumakas at gamit ang napakabilis na kilos, sunod-sunod kang tinamaan. Dahil sa alituntunin na kailangan lang idikit ang Spirit Powder, napakaliit ng puwersa niya. Dagdag pa ang sapat na bilis, kaya hindi mo napansin. Ang ganitong klaseng detalyadong pagsasagawa, mahirap isipin na unang beses pa lang niyang gamitin ang Azure Dragon Steps. At saka,
Ang ganitong uri ng kamalayan sa pag-iwas sa atake ay nangangailangan ng malaking karanasan sa tunay na laban para mahubog. Ang ganitong potensyal, mukhang nakaligtaan natin ang isang magaling na binhi. Ang Azure Dragon Steps, unang assessment pa lang naman. Walang gaanong ibig sabihin. Ang aming pagtingin, hinding-hindi maaaring magkamali, sabi ng matanda sa tarangkahan ng akademya. Ang assessment na ito ay may kinalaman din sa paglalagay sa klase. Kung gustong mapunta sa elite class, natatakot akong hindi pa sapat ang antas na ito. Kanina, ang itsura ninyong nag-aagawan para tanggalin ako. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong ito. Sabay-sabay kayong lumapit. Napakapangahas na tao. Ang makapasok sa East Chi Academy, walang sino man ang ordinaryo. Magsisisi ka sa iyong mga sinabi. Taong hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Lumipas ang panahon. Pagkalipas ng kalahating oras, lahat sila ay nakahandusay na sa sahig. Tingnan ninyo ang inyong mga itsura, kailangan nyo pang magpraktis ng husto. Ang Azure Dragon Steps, bagamat mahusay, ay malayo pa kumpara sa Heavenly Killing Steps. Gamit ang pangunawa ng aking Heaven-Earth Treasure Body, ginamit ko ang Divine Deduction Art, nagpraktis ng 3 araw sa Divine Sea sa totoong mundo, 2 hingahan lang ang lumipas at naging bihasa na ako. Napakaraming mag-aaral, nagawa lamang tumagal sa ilalim ng kanyang mga kamay ng kalahating oras. At saka, sa buong proseso, Azure Dragon Steps lamang ang ginamit niya. Walang ginamit na ibang martial technique. Paanong nagawa niya ito? Interesante. Kung siya, marahil kaya niya. Mag-aaral Yeming. Ang iyong talento ay lumampas sa aking inaasahan. Ang mga ordinaryong bagong mag-aaral ay mahihirapang maging banta sa iyo. Susunod, ako na ang magiging kalaban mo. Siyempre, gagamit lamang ako ng mga skill na katumbas ng iyong realm. Maliban dito, ang ibang mga alituntunin ay ganoon pa rin. Sige, tinatanggap ko. Gaya ng inaasahan, mayroon pa palang mas mataas na antas ng pagsusuri. Ang Azure Dragon Steps ay may kabuoang 9 na hakbang. Sa pagitan, may mga kombinasyon ng pagbabago, na maaaring bumuo ng hindi mabilang na uri ng mga pagkakaiba-iba. Kailangan mong umiwas ng mabilis. Ang bilis. Hindi pa dumarating ang tunog, naroon na ang tao. Kung hindi ako naghanda ng lubos, malamang nataman na ako. Hindi masama. Sa pamamagitan lang ng pag-iwas mo kanina, maaari na kitang bigyan ng perpektong 10 puntos. Susunod, tingnan natin kung anong antas ang maaabot mo. Kung gayon, maraming salamat, instructor. Pagkatapos, sa loob ng assessment area, mga anino na lamang nilang 2 ang makikitang gumagalaw. Iyang si Yeming, talaga bang antas lang ng mag-aaral? Nagagawa niyang bahagyang harapin ang pagtugis ni Instructor Liu Fei. Nakakatakot, hindi ko inaasahan, sa ating batch, mayroon palang ganitong klaseng henyo. Ang batang ito, tiyak na nakapagpraktis na ng step technique na mas mataas kaysa sa Azure Dragon Steps. Kung hindi, gaano man siya ka-enyo, hindi niya ito magagawa. Gayunpaman, ang assessment na ito ay may 2 bahagi. Sa susunod na bahagi ng assessment, wala na siyang kalamangan na ganito. Papalapit ng papalapit ang agwat. Pinakamarami, 2 o 3 hakbang pa, matatalo na ako. Bagamat nakakuha na ako ng perpektong puntos, gusto ko pa ring makita, kung mananalo ako, ano kaya ang magiging resulta. Tai Divine Calculation. Ang alituntunin ay nagsasabing hindi maaaring gumamit ng ibang step technique maliban sa Azure Dragon Steps. Ngunit hindi naman ito pinagbabawalan ang deduction arts. Nakita na ni Yeming ang mga hakbang ni Liu Fei, nakita ko na. Ang susunod niyang hakbang ay 2 hakbang sa aking harapan. Kung mauuna ako sa kanyang hihintuan, agad tumakbo si Yeming papunta roon. Bakit bigla siyang lumitaw sa aking hihintuan? Hindi kaya, nagkataon lang. Patay. Ngayon, hindi ko na mababago ang direksyon. Dumiretso ang mukha ni Yeming sa dibdib ni Liu Fei. Biglang tumahimik ang paligid na parang sementeryo. Nanay ko po,
Nang ahas siyang gawin, ang bagay na tinitingnan lang natin. Ikaw ang tunay na matapang. Talagang hinahangaan kita. Ano ito? Ang lambot. Hindi ko inaasahan, si Instructor Leo Fei ay nagsusuot pala ng malambot na baluti. Makakaya kaya nitong pigilan ang lakas ng atake. Sabi ni Beiming, Master, pag-isipan mong mabuti. Hindi ito proteksyong sandata. Naalala ni Yeming si Kwang Tuyet noon. Namula siya. Ay iyon. Pasensya na, Instructor. Hindi ko sinasadya. Aksidente lang iyon, aksidente. Alam ko. Kung hindi, nasa infirmary ka na ngayon. Yeming. Sa assessment na ito, natalo mo ang instructor. Sa 10 perpektong puntos, bibigyan pa kita ng karagdagang 2 puntos. Susunod, maghanda ang mga mag-aaral. Ipagpapatuloy natin ang ikalawang yugto ng assessment. Ang ikalawang paksa ng assessment ay array formation. Susunod, bibigyan ko kayo ng tigtatatlong array flags at isang green spirit grass. Kailangan ninyong gamitin ang mga ito para mag-set up ng isang maliit na spirit gathering array. Tulungan ninyong lumago ang green spirit grass. Kung mas maganda ang paglago ng green spirit grass, mas mataas ang puntos na makukuha. Ikalawang paksa ng assessment, magsimula. Nagsimula ng mag-set up ng array ang lahat. Ang Spirit Gathering Array ay itinuturing na isang simple at maliit na array formation, kaya ang mga materyales ay mababa rin ang antas. Ngunit dahil din dito, ang antas ng array formation ng taong nagse-set up ay mas direktang maipapakita. Iyang si Yeming, bagamat kahanga-hanga ang ipinakita sa step technique assessment, pagdating sa array formation, ibang usapan na iyon. Ang step technique at array formation ay dalawang magkaibang larangan. Kung mayroon siyang ganoong pangunawa sa martial techniques, tiyak na ginugol niya ang maraming oras sa praktikal na laban. Paanong magkakaroon pa siya ng oras para matutong mag-set up ng array? Tapos na ako. Tapos na rin ako. Hindi masama. Lumago ng kalahating metro. Hindi nga may kakaila na sila'y mga mag-aaral na tinuruan ko. Iyang si Yeming, natatakot akong kahit kalahati ng sa kanila ay hindi niya mararating. Gamit ang aking paningin, hinding-hindi ako makakaligtan ng anumang talento. Sa sandaling iyon, naging mas makapal ang spiritual energy sa paligid. Ay ito. Ano ito? Ang daloy ng spiritual energy, napakalakas. Ang kanyang green spirit grass, nagbunga pa. Hindi na ito damo lang. Naging puno na. Iyon, hindi ba't green spirit fruit iyon? Diyos ko, ang green spirit fruit, nagmula pala sa green spirit grass. Ang taong ito, hindi talaga namin kapantay. Kumpara sa kanya, ang aming green spirit grass ay parang mga bata lamang. Nagawa niyang pilit na paangatin ang green spirit grass at magbunga. Ang ganitong antas ng array formation, nalampasan na niya ako. Hindi tama. Kahit ikumpara pa sa lahat ng top-level array masters na nakilala ko na. HMPH. Nakita ko lang na medyo simple ang array formation na ito, kaya basta ko na lang ginawa. Hindi ko inaasahan na mapapalaki ko ang bagay na ito. Itong array flag na ito, mas komportable gamitin kaysa Martial Monarch coins. Lintek, basta mo lang ginawa. Sinasabi mo bang basta mo lang ito ginawa? Maniniwala ako sa iyo kapag naging multo na ako. Ang pagbuo ng array na ganito, hindi ba't dahil sa mga array flags? Malinaw na mas komportable gamitin kaysa Martial Monarch coins. Sabi ni Beiming, ang Martial Monarch coins ay pera lamang, hindi talaga ginawa para mag-set up ng array. Master, sa susunod, bumili ka ng mas maraming materyales para sa pag-set up ng array, mas magiging komportable ka. Ikalawang paksa ng assessment, mag-aaral Yeming, pasado. 12 puntos. Lumapit ang 2 ibang instructor. Mag-aaral Yeming. Ang iyong ipinakita ay napakahusay. Hindi ko alam kung nais mong piliin ako bilang iyong pribadong instructor. Pribadong pagtuturo. Tama, Yeming. Kara-rating mo lang kaya hindi mo alam. Ang East Chi Academy ay laging nagbibigay diin sa pagtuturo ayon sa kakayahan. Yeming, ang iyong kakayahang matuto ay napakaganda.
Inirerekomenda kita na sumali sa elite class. Ang bilang ng mga mag-aaral sa elite class ay napakakaunti, bawat batch ay iisa lamang ang klase. Ngunit makakakuha ka ng mas maraming yaman. Kung pagkatapos kong irekomenda ka ay matagumpay kang makapasok sa elite class, ako rin ay magiging pribadong instructor mo. Basta't piliin mo ako, bawat buwan, bibigyan pa kita ng karagdagang 1,000 Marshall Monarch coins na scholarship bukod pa. Piliin mo ako. Nakapagturo na ako ng hindi mabilang na martial ancestors. Tinitiyak kong ang iyong kinabukasan ay walang hanggan. Elite class. Iyon ang lugar kung saan nagtitipon ang mga pinakamahuhusay na talento sa akademya. Ang ganoong lugar, kahit isipin ko lang, hindi ko magawa. Gaya ng inaasahan, si Yeming at kami ay hindi magkapantay. Ang pag-uuri ng mga mag-aaral. Ang pagtuturo ay tiyak na may iba't ibang antas din. Paliwanag ni Beiming, tiyak na nakita nilang maganda ang potensyal ni Master, gusto nilang hubugin si Master para umangat sila bilang mga instructor. Ganoon ba? Ngunit ang pagsali sa elite class ay isang magandang bagay din para sa akin. Kung kailangang pumili ng isang instructor, Liu Fei, pumapayag ka bang maging pribadong instructor ko? Hinawakan agad ni Liu Fei ang kamay ni Yeming, alam ko nang ako ang pipiliin mo. Isang salita lang, kasunduan na. Tara, kumain muna tayo. Pag-usapan natin ang mga susunod na bagay. Sa isip ni Yeming, masyadong mabilis pumayag. Bakit parang may pakiramdam akong naloko ako? Sabi ni Beiming, tingnan mo ang itsura ni Master, mukhang nasa plano na siya ng iba. Instructor Liu Fei. Ngayon na ba kayo kakain? Ang aming assessment, paano na? Tama, hindi pa kami nabibigyan ng puntos. Ay, ang pagbibigay lang ng puntos. Alam din ni na Instructor Hu at Instructor Sun. Magsikap kayo ha, mauuna na kami. Hay, isang maling hakbang, nawalan ng magandang pagkakataon. Kung alam ko lang, hindi ko sana siya tinanggihan. Lumipat ang eksena sa 10,000 Beast Pavilion. Ngayon, mayroon pa bang pribadong silid? Mayroon pa po, ngunit ang pribadong silid ay napakamahal. Kahit medyo mahal, ayos lang. Pumili ka ng isang silid na may magandang espasyo. 2 po, dito po tayo. Sabi ng isang estudyante, boss. Hindi ba't iyon ang magiging sister-in-law natin sa hinaharap? Yung batang kasama niya, sino iyon? Mukhang pupunta sila sa pribadong silid para kumain. Nakita ito ni Zhang Heng at malakas na hinampas ang mesa. Nang ahas kang galawin ang babae ko. Pagod ka na bang mabuhay? Bata, tumabi ka para sa akin. Pagkahawak pa lang niya kay Yeming, nag-teleport na ito sa kanyang likuran. Gamit ang mahalagang takip ng espada, malakas niyang hinampas ang puwit nito. Bumagsak si Zhang Heng, padapa sa sahig. Puwit, ang puwit ko. Ang sakit. Dahil ito ang unang pagkakamali mo, patatawarin kita. Sa susunod, hindi na ganito kadali. Hindi nga, isang galaw lang, napatumba na niya si boss. Sa grupo natin, iilan lang ang kayang tumalo kay boss. Huho. Ang galit na ito, kapag hindi naiganti, hindi ako isang tunay na lalaki. Ang mag-aaral na sinaktan mo ay si Zhang Heng. Ang kanyang ama ay isang matandang instructor sa akademya. Dahil dito, napakayabang niya. Dati, tinuruan ko siya ng kalahating taon. Hindi ko inaasahan na may gusto pala siya sa akin. Ngayon, siya ay isang second-year student na. Ang paghamon niya sa iyo, marahil ay para makuha ang aking atensyon. Bagamat nahulaan kong mananalo ka, hindi ko inaasahan na ganoon kadali. Si Zhang Heng. Kahit paano, isa siyang first-grade martial artist. Mas malakas lang ako ng kaunti. Ang pagbugbog sa isang hangul ay hindi naman masyadong mahirap. Sa Demon Domain, kahit paano, nakapatay ako ng 3 first-grade martial artists. At sila pa ay mga Holy Land Treasure Body Geniuses. Kumpara sa kanila, si Zhang Heng ay malayo pa. Instructor Liu Fei, inimbitahan mo akong kumain. Hindi naman siguro para lang pag-usapan siya, hindi ba? Ang tawag na iyan ay masyadong formal.
Tawagin mo na lang akong Liu Fei. Sa pagkakataong ito, inimbitahan kita, totoo ngang may iba akong bagay na kailangang sabihin. Pangunahin itong may kinalaman sa tungkol sa elite class. Ang elite class, bagamat maraming yaman, ang tindi ng pagsasanay ay napakalaki rin. Para makasali, kailangang pumasa sa elite assessment. Ang nilalaman ng assessment ay kinabibilangan ng potensyal, physique, talino, at iba pa. Para makasali sa assessment, kailangan mo munang maging isang ordinaryong mag-aaral ng 2 buwan. Siyempre, bibigyan kita ng espesyal na atensyon. Siyempre, ang bagay na ito ay maganda rin para sa akin. Sa kasalukuyan, isa lamang akong basic instructor. Kung makakapasok ka sa elite class, ako ay magiging pribadong instructor mo. Ituturing kitang parang isang batang amo na aalagaan at huhubugin. Pagdating ng panahon, may karangalan tayong pagsasaluhan, may kahihiyan tayong paghahatian. Kung makakagawa ka ng pangalan sa malaking kompetisyon ng paaralan, maaari akong maging isang intermediate instructor. Kung hindi mo magagawa, kung gayon, babalik din tayo sa dati nating anyo. May karangalan tayong pagsasaluhan, may kahihiyan tayong paghahatian. Sister Faye, huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging intermediate instructor ka. Kahit pa high-level instructor. High-level instructor, kalimutan mo na. Para umangat doon, kailangan ng hindi bababa sa Martial Monarch Cultivation. Isa lamang akong hamak na Grand Martial Master, hindi ko iyon pinapangarap. Yeming. Kilala mo ba ang 3 kagandahan ng ating East Chi Academy? Sa isip ni Yeming, hindi ko inaasahan, si Instructor Liu Fei ay tsismosa rin pala. 3 kagandahan. Malakas niyang hinampes ang mesa. Kayo bang mga lalaking mag-aaral, hindi ba't interesado kayo sa magagandang babae? Bakit wala kang alam? Ang tinatawag na 3 kagandahan ay ang tawag ng mga mag-aaral sa 3 pinakamagandang babaeng mag-aaral sa akademya. Sila ay sina, Ice Jade Beauty, Yu Chen Chen, Water Charm Beauty, Yin Suyi, at Eyebrow Beauty, Miruyu. Hindi lamang sila magaganda, mayroon din silang pambihirang talento. Ang mga lalaking mag-aaral, nag-uunahan hanggang magkasakitan para lang makakuha ng koneksyon sa kanila. Si Miruyu, mula sa karaniwang pamilya, walang espesyal na katayuan, kaya walang gaanong agwat sa karamihan ng mga mag-aaral. Siya ang numero 1 pinag-aagawan. Gamit ang iyong antas, Ming, baka sakaling makuha mo nga siya. Napakaraming mag-aaral. Ayoko namang makipag-agawan sa kanila. At saka, mayroon na akong kapareha. Ang ganitong bagay ay hindi ko naiisipin pa. Pagkatapos, bumalik si Yeming sa dormitoryo ng akademya. Mabuti na lang at ang dormitoryo dito ay pang-isahang silid. Walang mang-iistorbo, mas madali ring mag-cultivate. Ang Crimson Sun Token, kahit nasa akademya ako, walang silbi. Pupunta ako sa Crimson Sun Heavenly Cave para mag-cultivate. Agad ginamit ni Yeming ang Crimson Sun Token para mag-teleport. Lumipat ang eksena sa Crimson Sun Heavenly Cave. 1 yuan heavy water pool. Hindi pa oras ng usapan. Si Lan Nhi, gaya ng inaasahan, hindi pumunta sa Heavenly Cave. Mukhang mag-isa na lang akong magkukultivate. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang tubig dito ay 1 yuan heavy water. Napakahalaga. Ang bigat ng bawat patak ay 1,000 beses kaysa sa ordinaryong tubig. Sa paglubog lamang dito, mararamdaman mo na ang 1,000 jin na pressure. Habang lumalalim, mas bumibigat ang pressure. Agad tumalon si Yeming, nanginginig ang kanyang katawan dahil sa pressure ng tubig. Ang bigat ng tubig na ito. Lumulutang lang ako sa ibabaw. Paano ako magkukultivate? Hindi kaya, kailangan ko pang magbuhat ng mabigat na bagay. Ang mga ordinaryong martial artists, oo nga, kailangan nilang gawin iyon. Gayunpaman, ang Divine Spirit Treasure Robe ay maraming gamit. Beiming, kailangan mo lang dagdagan ng ilang beses ang bigat ni Master. Pagkasabi noon, dahan-daang lumubog si Yeming. Ang bigat.
Para bang may lakas na ilang libong jin na pumipiga mula sa lahat ng direksyon. Ang Blood Demon Chi, sa ilalim ng pressure, mas lalo pang naging siksik. Ang pag-cultivate dito, talagang doble ang bilis. Hindi nga may kakaila ang pagkakaiba ng mga yaman ng Heavenly Cave. Kinabukasan, bumalik si Yeming sa klase. Ang tinatawag na Yuan Chi, sa katunayan ay isang hakbang pa sa paggamit at pagbabago ng Yuan Chi condensation. Maaari itong maapektuhan ng maraming bagay, tulad ng physics, bloodline, espesyal na teknik, at iba pa. Ang isang martial artist na gustong umangat pa ng isang hakbang sa realm, hindi lamang kailangang mag-ipon ng Yuan Chi, kundi kailangan ding magkaroon ng mas malalim na pagbabago ang Yuan Chi. Bagamat madaling maintindihan ang sinasabi ni Instructor Liu Fei, kumpara kay Beiming, malayo pa. Nakakawalang gana, nakakaantok, ang klase ngayong araw ay hanggang dito na lang. Maaari na kayong bumalik ng mag-isa. Lumipas ang oras, dumating na ang hapon. Klase sa umaga, cultivation sa gabi. Ang araw-araw na ganito ay hindi may iwasang maging nakakabagot din. Sa loob ng akademya, mukhang maraming mga society na inorganisa mismo ng mga estudyante. Dapat kaya akong humanap ng isa para subukan. Sa sandaling iyon, may mga aninong lumapit. 4 na tao ang lumitaw, lahat ay may mga ngiti sa mukha. Sa isip ni Yeming, mukhang kahit saan ay may mga hanggal. Kahit pa sa East Chi Academy. Hoy bata, alam mo ba kung bakit ka namin hinahanap, kami ni Lolo? Gamit ang iyong talino, maliban sa away at paghihiganti, ano pa ba? Sakto, wala akong ginagawa ngayon, paglalaruan ko kayo.